Marami na naman nga akong labahin kaya tara samahan nyo ako maglaba dito sa bukid at sa mga ilang kaganapan ko. Aba, parang kailan ko lang inilipat itong mga punla ko na ito ay napakalalaki na nga nila ngayon. Syempre kahit iniigib-igib ko nga lang ang tubig dito ay kailangan ko pa nga rin silang diligan palagi. Lalo na ngayon mainit na nga din ang panahon. Lalo na't wala akong ginagamit na anumang uri na may halong kemikal para mapaganda ang tanim ko kung hindi tubig nga lang at yung ginawa kong swamp fertilizer na organic na siyang idinidilig ko nga sa bawat itinanim ko. Kaya kailangan talaga ay alagaan ko nga sila sa dilig. Malalaki na nga din yung mga itinanim kong talong dito at paunti-unti na nga din silang lumalago at nagkakaroon ng maraming sanga kaya ayan, inaalagaan ko nga rin sila sa dilig. Ito naman yung ginawa kong organic na pandilig mula sa mga damo na minower ko kaya ayan, gagamitin ko nga ngayon dahil ilang araw na nga rin siyang nababad dito kaya pwede ko na nga itong ipandilig ngayong araw. Bali minsan nga lang din ako gumamit nitong ginawa kong pandilig na organic dahil pag nasobrahan nga nitong lagay natin sa halaman ay pwede nga rin matuyot ang kanilang dahon. Dahil medyo may katapangan nga din yung mga damo na inilagay ko dito. Pagtapos kong magdilig, agad ko namang inasikaso itong napakarami kong labahin. Bali halos magdadalawang linggo ko nga rin itong isinuot. Hindi nga ako agad nakapaglaba dahil nitong mga huling araw ay masama nga ang panahon. Nitong mga huling araw kasi ay madalas nga yung malakas ang hangin, makulimlim at umaambon-ambon. At kung hindi naman ay napakalakas ng ulan, di ko na nga rin maintindihan ang panahon minsan. Basta pa iba-iba nga ang panahon. Nagmotor na nga lang din ako at pinagkasya ko na nga lang din lahat ng dala ko kay Matt. Medyo may kalayuan nga din yung flowing kung saan nga tayo naglalaba at naliligo. May poso naman sana sa farm kaso nga lang ay malangsa nga ang tubig noon. Kaya pag doon nga ako naglalaba ay mabaho nga lang din ang kinalalabasan ng amoy ng mga nilabahan ko. Kaya kahit medyo may kalayuan nga itong flowing na to ay sige pa rin, dito pa nga rin ako naglalaba. Dito na nga rin ako nag-iigib ng tubig na inumin ko. Sayang nga lang nagpaalam nga ako sa tagabantay nito na mag-connect nga ako ng host dito tapos ihanggan ko nga sa farm para hindi na nga ako mahirapan sa pagdidilig, sa paglalaba at sa pagligo. Kaso hindi pa nga ako na-approvean na mag-connect nga ako dito. Kung papayagan nga sana akong kumonect dito ay kakayanin lang naman siguro dahil mga nasa 250 meters lang naman ang layo mula sa farm hanggang dito sa flowing. Siguro kaya nga hindi na-approvean na kumonect dito dahil kung minsan ay napakahina nga ng daloy ng tubig at ginagamit nga din kasi nila ito sa bukid. Kaya kung kukonect nga ako dito ay mas magiging mahina nga ang tulo ng tubig. Pero okay lang, tsaga-tsagaan na lang natin ang pag-iigib. Saka na lang tayo magpagawa ng ganitong flowing kapag sariling bukid na natin ang sinasaka natin. Noong mga oras nga pala na yan ay nagbabanlaw na nga ako. Kaya medyo naparami nga din ang mga nilabahan ko ngayon ay nilabahan ko na nga din yung mga ginagamit kong kumot. Bali mano-mano nga lang rin pala ang ginagawa kong paglalaba sa tuwing naglalaba ako. Pero malay nyo naman hindi magtatagal ay makabili na rin tayo ng washing natin. Sayang din kasi napapahaba nga yung oras ng paglalaba ko kapag mano-mano nga yung ginagawa ko. Mas marami nga yung magagawa ko kapag washing na nga yung gamit ko. Pwede ko pa nga yun isabay sa ibang gawain sa bukid. Gumamit na nga din ako ng Downy. Syempre kahit taga-bukid tayo, hindi tayo papatalo. Kailangan maging mabango din tayo. At dahil tapos ko na nga i-Downy yung iba, dito ko na nga lang din yan ilalagay. Mabuti na lang din talaga kahit single lang si Matt ay pwede nga siyang sakyan ng marami. Na kahit hindi nga tricycle yung gamit ko ay nadadala ko pa rin yung mga dapat kong dalahin kapag gumagawa nga ako dito sa flowing. O diba siguro kung wala si Matt ay magdadalawang balik nga ako dito kapag pumupunta ako sa flowing pag marami akong labahin. Tapos maglalakad na nga lang ako. Kaya salamat kay Lord dahil yung mga hindi ko inaasahan dati na hindi ko makakamtan ay nakakamtan ko na. Na kahit papano ay may nakakatulong at may nagagamit ako sa pang-araw-araw na buhay ko. Syempre dahil yan sa pagsusumikap at pagtsatsaga natin at sa mga taong tumutulong sa atin. At dahil na rin yan sa pagpapatuloy natin na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan natin ay sige pa rin tayo tuloy-tuloy lang sa buhay at laban lang para sa pangarap. Yun naman talaga ang susi na hanggat hindi mo pa nakakamtan yung mga bagay na pinapangarap mo ay magpatuloy ka lang sa buhay. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mong paraan na sa tingin mong magiging daan niyon para makamtan mo yung mga bagay na pinapangarap mo. Lalo na kung masaya ka sa ginagawa mo at nag-e-enjoy ka, siguradong pwede yan maging daan para umusad ka. Basta wag mo lang susukuan kahit mahirap at napapagod ka na at maraming hindi naniniwala sa'yo. Sa part nga na ito ay medyo matatawa nga kayo sa akin dahil ilang beses nga akong minuntikan na madulas dyan dahil napakadulas nga nung tinatapakan ko dyan. Natatawa na nga lang din ako sa sarili ko. Ganyan ko na nga lang din i-enjoy ang ginagawa ko kahit napapagod na nga din ako. Basta guys, mapagod man kayo, madulas o madapa, paulit-ulit lang din kayong babangon para sa mga pangarap nyo. At huwag kayong papaapekto at huwag na huwag nyong itatatak sa isip nyo yung mga taong hindi naniniwala sa inyo na walang ibang ginawa kundi siraan kayo. Balang araw magugulat na lang sila sa'yo kung paano mo
kaya yung mga bagay na yan? Mapapatanong na lang sila sa sarili nila dahil alam nilang yung mga kaya mong gawin ay hindi nila kayang gawin. Gaano man karaming tao ang hindi naniniwala sa'yo, itatak mo pa rin sa isipan mo na balang araw isa ka sa mayroong mapapatunayan. Para saan pa at lahat ng paghihirap mo ay magbubunga din yan. Huwag kang titigil dahil ikaw mismo ang aakay sa sarili mong paa para makarating ka sa mga gusto mong marating. Syempre kung titigil ka, isipin mo paano na yung mga naumpisahan mo, paano na yung pagod mo, yung puyat, yung sakripisyo mo. Basta pag nakaramdam ka ng pagod, konting pahinga lang. Di baling paunti-unti at mabagal, ang mahalaga ay umuusad. Alam mo yung mabagal na yon, di mo namamalayan, unti-unti na palang nababago ang buhay mo. Kaya magpatuloy ka lang ha, kasi pag di ka nagpatuloy, talo ka. At mas lalong matutuwa yung mga taong hindi naniniwala sa'yo kapag huminto ka. Noong mga oras nga na yan ay tapos na nga din ako maglaba, kaya ayan sinasakay ko na nga din lahat dito kay Matt. At ayan makikita nyo nga dyan itsura namin ni Matt, mas malala pa nga yan pag minsan mas marami nga akong dala. Pero syempre kayang-kaya natin yan, tayo pa ba? Ayan sa wakas at nakarating na nga din ako dito sa kubo, kaya ayan isasampay ko na nga din. Siguradong sa buong maghapon na to ay matutuyo nga ito dahil napakaganda nga ng sikat ng araw ngayon. Kung mapapansin nyo ay matindi na nga din ang sikat ng araw dahil medyo tinanghali na nga rin ako sa paglalaba. Syempre siguradong napakalinis nga ng paglalaba na yan, na pinaglaanan nga ng lakas para makusot ng maayos. Bali isinampay ko na nga lang din yung mga kumot at eto namang mga jogging pants ay hinanger ko na nga lang din. Ganito lang din talaga guys ang proseso ng paglalaba ko. Pagkakatanda ko nga, ngayon lang din talaga ako nag-vlog ng mahaba tungkol sa paglalaba ko dito sa bukid. Basta ganitong proseso lang din talaga ginagawa ko, paulit-ulit lang to guys. O diba, solo ko lang yan, wala pang sariling pamilya pero napakarami ng nilalabahan. O diba, pwede na nga kayong pumunta dito at bumili nga ng ukay sa akin, parang ako nagtitinda ng ukay dito. Mahilig nga ako sa jacket, sa jogging pants. Syempre alam nyo naman, taga bukid nga ako at dito lang din talaga ako naglalagi. Kinagabihan nga ay lumabas ako at nagtingin-tingin nga ako na mabibili na magagamit ko nga sa kubo. Dahil sa mga susunod nga na araw na yan ay meron nga akong darating na bisita. At ang sabi ay mag-iihaw nga daw kami. Ewan ko ba, sobrang tipid ko nga, saka lang din talaga ako bibili ng kakailanganin kapag may bisita. Ito lang din kasi yung unang beses na magkakaroon nga ako ng bisita tapos mag-iihaw nga kami. At dito nga nagtingin din ako ng malalagyan ko ng sabon dahil yung lagayan ko nga ng sabon sa bukid ay DIY nga lang din iyon. At nung pauwi na nga ako, naku, inabot nga ako ng pagkalakas-lakas na ulan. May halo pa nga yan, kulog at kidlat. Tapos napakalayo pa nga din ng uuwian ko. Pero alam nyo, tuwang-tuwa pa nga ako nung gabi na yan dahil napakalakas nga ng ulan at hindi na nga ako mahihirapan sa pagdidilig. Hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ingat po kayo lagi.